May mga sandaling hindi mo na kailangan mag-reply, hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan mag-no contact para lang mapansin ka. Dahil may tatlong psikolohikal na ginagawa ang isang lalaking alam ang halaga niya. Tatlong hakbang na mas tahimik, mas malalim, at mas malakas pa kaysa kahit ilang linggong pananahimik. Hindi ito laro, hindi ito pagpapapansin. Ito ang klaseng kilos na kahit ayaw nila, may isip ka nila. Dahil totoo to, kapag mahal mo ang isang babae, ang pinakamasakit na parte ay yung hindi kanya inaalala, hindi kanya binabalikan. Hindi niya nakikita kung gaano ka kaseryoso. At minsan kahit nag-no contact ka na, wala pa rin, walang reply, walang tanong, walang kumusta ka. Parang ikaw pa ang nawalan, ikaw pa ang nakalimutan, ikaw pa ang pinakawalan. At habang tumatakbo ang oras, habang sinusubukan mong hindi mag-message, habang pinipigilan mong tingnan ang story niya, ang totoo, ikaw ang unti-unting nauubos. Kaya mo sinabing no contact na, pero sa loob mo ikaw yung tahimik na naghihintay. At doon nagsisimula ang tunay na sakit. Bakit ba ganito? Bakit kahit anong lakas mo, kahit anong tapang mo, isang babae lang ang kayang magpasadsad ng buong sistema mo? Simple lang, attachment. Hindi yung pagmamahal ang nakakahabol sa'yo, kundi yung pag-asa. Pag-asang babalik siya, pag-asang marirealize niya ang halaga mo, pag-asang ikaw pala ang the one. Ang attachment ang tunay na kulungan, yung hindi mo kayang tanggapin na na-reject ka. Kasi nakatali ka pa rin sa imaheng ikaw yung pipiliin niya sa huli. Kaya kahit no contact, hindi ka pa rin malaya. Dahil iniisip mo pa rin siya, hinahanap mo pa rin siya, ini-imagine mo pa rin yung posibilidad. At habang nakatali ka dyan, kahit ano pang strategy ang gawin mo, hindi ka makakabawi. Sa Stoicism may tinatawag na return to the self. Ibig sabihin, bago mo tanungin kung kailan ka mamimiss, tanungin mo muna, kanino umiikot ang mundo mo? Kung siya pa rin ang sentro, kahit hindi ka nagme-message, kahit naka-no contact ka, psychologically present ka pa rin sa buhay niya. At mas nakakatakot dito, nararamdaman yun ng babae. Hindi sa pamamagitan ng chat, kundi sa pamamagitan ng aura. Pero kapag ginawa mo ang unang psychological hack number 1, ibalik mo ang sentro ng buhay mo sa sarili mo. Hindi silence, hindi pag-alis, hindi pag-iwas, kundi pag-angat. Kapag hindi na siya ang basehan ng emosyon mo, nagiging unpredictable ka, nagiging malalim ka, nagiging misteryoso ka. At ang utak ng tao, lalo na ng babae, ay programmed na ma-attract sa bagay na hindi niya hawak. No contact? Madalas obvious yan. Pero ang pagbabago, ang pagbalik ng lakas, ang pag-angat ng identity mo, yan ang hindi nila makita pero nararamdaman. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng buhok, pag-gym o pag-post ng story na cool ka. Hindi mababaw to. Ang ginagawa ng isang stoic, binabalik niya ang sarili niya sa kanya. Meaning, inaayos mo muna ang oras mo, hindi ang chat mo. Tinatanggal mo muna ang expectations mo, hindi yung contact mo. Binabalik mo muna ang peace mo bago yung connection mo. Inaangat mo muna ang sarili mo, bago mo isipin kung namimiss ka niya. At habang ginagawa mo to, may nangyayari sa loob mo. Nagiging mas grounded ka, mas composed, mas kalmado, mas lalaki. At guess what? Ito yung hindi kayang gayahin ng mga insecure na lalaki. Ito rin yung pinaka-hindi sanay makita ng maraming babae. Yung lalaking laging nandyan, pero hindi umaasa. Yung lalaking tahimik, pero hindi naghihintay. Yung lalaking payapa ang buhay, kahit mag-isa. Yan ang lalaking hindi basta nakakalimutan. Pero teka, huwag mong gawing strategy ang paghihilom. Huwag mong gawing teknik ang pag-angat. Huwag mong gawing pampamis ang pagbalik sa sarili. Kasi kapag ginawa mo yan para lang balikan ka niya, hindi ka nag-shift of center, nagpalit ka lang ng disguise. Ang ego mo pa rin ang humahawak ng manibela. At ang ego, yan ang pinakamadaling mabasa, pinakamadaling makita, pinakamadaling iwasan. Hindi goal ang babae, hindi goal ang revenge, hindi goal ang paghabol pabalik. Goal mo, ikaw. Kapag mali ang basehan, mali ang epekto. Kapag nagawa mo ang unang psychological hack, may nangyayari na hindi mo inuutusan, pero kusang dumarating. Nagbabago ang dynamics. Biglang siya ang nagtataka. Bakit parang hindi na siya affected? Bakit parang hindi na siya invested? Bakit parang nag-iba siya? Unti-unting pumapasok ang curiosity. Sumusunod ang confusion. Tapos ang pinakamalupit, nararamdaman nilang hindi ka nila hawak. And sa psychology, kapag hindi mo hawak ang isang tao, lalo mo siyang iniisip,
Diyan ka nagiging mysterious. Diyan ka nagiging rare. Diyan ka nagiging valuable. Hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil nagbago ka. At ang mga babae, kapag naramdaman nilang may lalaking nag-level up nang hindi sila ang dahilan, hindi sila nagagalit, naiintriga sila. At doon nagsisimula ang impact na mas malakas pa sa no contact. May isang bagay na hindi sinasabi ng diretso sa atin. Kapag iniwan ka ng isang babae, o bigla siyang lumamig, o parang wala na siyang pakialam, isang unang instinct mo, gusto mong habulin yung dating siya. Yung sweet, yung malambing, yung nagbibigay effort, yung nagpaparamdam na ikaw ang pinipili niya. At dahil doon, hindi mo hinahabol ang babae, hinahabol mo yung version niya na nakapagpasaya sa'yo dati. Pero may problema. Hindi mo siya mababalik sa pamimilit, hindi mo siya mababalik sa paghabol, at hindi mo siya mababalik sa no contact na puno ng pag-asa. Dahil ang tunay na dahilan ng sakit mo ay hindi yung pagkawala niya, kundi yung pagkawala mo sa sarili mo. Dito pumapasok ang mas malalim na sugat. Attachment hindi lang sa tao, kundi sa emotional pattern. Nasanay ka na may nagme-message, nasanay ka na may humahanap, nasanay ka na may nag-aalala, nasanay ka na may umaaligid sa mundo mo, nasanay kang may someone. At nung nawala yon, hindi lang siya ang nawala. Nawala yung validation, routine, sense of importance, sense of direction, sense of being chosen. Yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw na ang nag-no contact, pakiramdam mo parang ikaw pa ang talo. Kasi habang tahimik ka, umaasa ka pa rin. At kapag umaasa ka, hindi ka talaga wala. Hindi ka talaga lumalayo. Hindi ka talaga humihiwalay. Ikaw yung naglalakad palabas. Pero nakalingon pa rin. At alam ng babae yon, sa Stoicism, may tinatawag na reversal of desire. Ang ibig sabihin nito, kung saan ka nadudurog, doon mo ibabalik ang kapangyarihan mo. Hindi pag-escape, hindi pag-ignore, hindi pagpilit maging okay, kundi pagbabalik ng emosyon pabalik sa sarili. Ito ang psychological hack Turtle 2, emotional inversion. Kapag hindi ka pinapahalagahan, ibabalik mo sa sarili mo ang emosyon na dati mong ibinubuhos sa kanya. At kapag ginawa mo ito ng tama, nagkakaroon ng inversion sa dynamics. The more you invest in yourself, the more she becomes aware of your absence. Hindi dahil nangiiwan ka, kundi dahil may pagbabago sa emotional presence mo. Hindi na ikaw yung lalaking available lagi. Anakong Tyson, laging nag-aalala, laging naghihintay, o laging nakaabang sa chat, laging nag-a-adjust, laging baka sakaling bumalik. Nagiging lalaki ka na, may sarili ng buhay, may sariling momentum, may sariling lakas, may sariling direction, may sariling mundo ulit. At psychologists agree, kapag naramdaman ng isang tao na hindi mo na sila sentro, nagsisimula silang magtanong kung bakit. Ang tanong na yan ang unang spark ng attraction. Hindi ka lumalayo para habulin ka nila. Lumalayo ka kasi hindi mo na kailangan. At dahil doon, mas lalo silang naapektuhan. That is the emotional inversion effect. Paano mo gagawin ang emotional inversion sa totoong buhay? Hindi mo kailangan mag-post ng glow up. Hindi mo kailangan magpakyot. Hindi mo kailangan magmukhang pa-cool. Ginagawa mo siya sa mga maliliit pero malalim na paraan. 1. Inaayos mo ang emotional diet mo. Kung dati energy mo yung pag-check ng phone, paghintay sa reply, pagre-refresh ng stories, pag-aalala kung busy siya, pag-iisip kung may iba ba siya, ngayon pinuputol mo yan at pinapalitan ng journaling. Pag-gym, pag-aaral, pagtahimik, pag-rebuild ng routine, pagbalik sa values mo. Hindi ito pagiging hard to get. Ito yung pagbabalik sa pagiging lalaki. 2. Hindi mo pinapalakas ang emosyon niya sa'yo. Pinalalakas mo ang emosyon mo para sa sarili mo. Kung dati siya ang source ng guiding, aristay, sound, excitement, purpose. Ngayon ginagawa mong ikaw ang source nun. At ito ang hindi nila sinasabi. Kapag ang buhay mo ay gumaganda ng hindi sila ang dahilan, nagiging curiosity yan, hindi dahil nagtataka sila, kundi dahil nararamdaman nilang hindi na sila parte ng kwento at walang mas malakas sa utak ng babae kesa pakiramdam na unti-unti ka nang nawawala sa kamay nila. 3. Tinatanggap mo na hindi siya obligadong bumalik. Hindi ka nagagalit, hindi ka naghahanap ng closure, hindi ka nagtatanong ng bakit, hindi mo sinusubukang intindihin ang emosyon niya dahil ang anumang bagay na wala sa kontrol mo, hindi mo hinahawakan.
This is stoicism at its core. And guess what? Ang lalaking marunong tumanggap ay mas nakakatakot kesa sa lalaking naghihintay. Kasi hindi siya nakikipaglaban para makuha pabalik ang dati, kundi inaangat niya ang sarili niya sa kung ano ang ngayon. That's emotional inversion. 4. Hindi mo hinahangad na magsisi siya. Hindi mo hinahangad na bumalik siya. Hindi mo hinahangad na mamiss ka niya. Ginagawa mo to para sa'yo, hindi para sa kanya. At ironically, kapag hindi mo na sila kailangan, doon sila mas naapektuhan. Kasi ang mundo nila ay sanay na. Sila yung pinipili, sila yung inaabangan. Sila yung iniintindi, sila yung nilalapitan. Sila yung inuuna. Pero ngayon, hindi na. May lalaking lumalakad palayo, hindi para ipagmalaki na kayang lumayo, kundi dahil natuto nang bumalik sa sarili. Yan ang pinakamalakas na psychological impact sa kahit sinong babae. Pero tandaan mo, huwag mong gawing pampataas ng value ang emotional inversion. Huwag mong gawing secret trick. Huwag mong gawing ulit siya babalik. Kapag ginawa mo yan, hindi emotional inversion ang ginagawa mo. Manipulation yan. At mabilis nilang mararamdaman yan. Hindi dapat paano ko siya mapapaisip. Kundi, paano ko babalikan ang sarili kong nawala dahil sa attachment? Kapag ego ang ginamit mo, mauubos ka, mapapagod ka, magiging desperate ka pa rin sa loob. At kahit walang chat, mararamdaman niya pa rin yun. Kasi ang attraction, hindi yan nasa actions, nasa energy. Kapag nagawa mo ang psychological hack number 2 ng tama, ito ang nangyayari. Nag-iiba ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka na yung lalaking dependent sa sagot niya. Nagiging lalaki kang independent sa identity mo. Nagiging kalmado ka. Wala kang hinihintay. Wala kang hinahabol. Wala kang kinokontrol. Umaangat ang emotional value mo. Sa psychology, tinatawag ito perceived rarity effect. Kapag umaangat ka emotionally, unti-unti ka ring nagiging rare. At ang rare, hindi basta kinakalimutan. Ang babae nakakaramdam ng shift. Hindi dahil nagpapahabol ka, kundi dahil nag-iba ang vibration mo. Tahimik, malalim, stable, grounded, non-needy. Ito ang klaseng aura na hindi kayang lampasan ng kahit sinong babae. Lalo na kung nasanay sila na ikaw yung lagi nilang hawak. Now, hindi na. At doon pumapasok ang curiosity, tapos confusion, tapos intrigue, tapos yung tanong na hindi nila masabi. Ano nang nangyari sa kanya? At kapag napaisip sila ng ganyan, mas malakas pa yan sa kahit ilang taon ng no contact. Psychological hack number 3, the identity shift effect. Ito ang pinakamalakas sa lahat. Mas malakas pa sa no contact, mas malakas pa sa pag-angat, mas malakas pa sa emotional inversion. Ito yung hindi ginagawa ng karamihan kasi ito yung pinakanakakatakot. Kapag nagbago ang pagkatao mo, hindi ka lang namimiss. Hinahanap ka. Hinahanap nila yung presensya mo, hindi yung messages mo. Hinahanap nila yung energy mo, hindi yung attention mo. This is what Stoics mastered. Hindi sila nag-a-adjust ng kilos para sa babae. Ina-upgrade nila ang buong pagkatao nila para sa sarili nila. Hindi improvement, hindi glow up, hindi revenge arc. Identity shift. Isang buong pagbabago sa pagkatao ng lalaki. Kung dati ikaw ay reactive anxious, nangangailangan. Ngayon ikaw ay grounded, kalmado, malinaw. Hindi ito strategy. Ito yung nagiging bagong ikaw. At ang babae, hindi niya alam kung bakit bigla siyang naaapektuhan. Pero naaapektuhan siya. Dahil ang identity shift ay psychological shock sa kahit sinong naka-attach sa'yo noon. Apektado sila hindi dahil ginawa mo ito para sa kanila, kundi dahil hindi na nila kilala ang bagong ikaw. Bago mo maabot ang identity shift, may dadaanan kang sakit na hindi simpleng heartbreak. Ito yung tahimik na tanong na paulit-ulit sumasaksak. Bakit hindi ako sapat? Bakit siya biglang nagbago? Bakit hindi niya makita ang value ko? Bakit ako yung iniwan? Bakit ako yung lumalaban? Bakit siya hindi? Hindi mo lang hinahanap yung tao. Hinahanap mo yung sarili mo na nawala nung pinili mo siyang mahalin. Yun ang hindi nakikita ng iba. At sa bawat araw na nagigising ka na may kulang, doon mo mararamdaman kung gaano kahalaga ito. Kasi hindi ka lang broken. Hindi ka lang nasaktan. Hindi ka lang iniwan. Nalaglag ka sa identity mo. At kailangan mong bumangon hindi para ipakitang kaya mo, kundi para ibalik ang sarili mo. Ang pinakamalalim na attachment hindi sa babae, hindi sa dating moments, hindi sa kilig, hindi sa future na pinangarap mo. Ang pinakamalalim na attachment ay attachment mo sa lumang identity mo. Yung identity na ginawa mo para mahalin G niya. Yung identity na umaasa sa pag-aalaga niya. Yung identity na sumasandal sa attention niya. Yung identity na nagiging masaya dahil nandyan siya.
At nung umalis siya, parang tinangay niya yung kaluluwa mo. Yan ang dahilan bakit hindi gumagana ang no contact sa karamihan. Kasi kahit hindi ka nagchat-chat, ang identity mo nakalingon pa rin sa kanya. Pero kapag ginawa mo ang identity shift, hindi mo lang binibitawan ang babae. Binibitawan mo ang dating ikaw. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Paano ginagawa ang identity shift? Hindi ito pampaganda. Hindi ito gym lang. Hindi ito bagong damit. Hindi ito motivational quotes. Identity shift means pinabago mo ang baseline ng pagkatao mo. Hindi surface. Hindi behavior. Hindi appearance. Kundi ugat. Ito yung 3 layers ng araw-araw na identity shift. 1. Bagong internal narrative. Kung dati ang tanong mo ay, ano kayang iniisip niya tungkol sa akin? Ano kayang mali ko? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Ngayon, ang tanong mo, paano ko papalakihin ang mundo ko? Paano ko bubuuin ang sarili ko? Paano ako magiging lalaking proud ako maging? Hindi ka na nagre-react sa emosyon. Ikaw ang gumagawa ng emosyon. Hindi ka na nag-a-adjust sa sitwasyon. Ikaw ang nagtatayo ng bagong foundation. Hindi ka na lalaking naghahabol. Nagiging lalaking gumagawa ng direksyon. And sa psychology, kapag nagbago ang internal narrative mo, bumabago ang external reality mo. 2. Bagong standard. Ang lalaking na in love at nasaktan, sobrang baba ng standard niyan. Ginagawa niya pang trophy yung babaeng hindi siya pinipili. Pero ang lalaking naka-identity shift, hindi na siya tumatanggap ng half effort. Ipapost lang pag bored. Inconsistent affection. Bare minimum. Ghosting. A clingy today, cold tomorrow. As here. Love na walang respeto. Interest na walang consistency. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka humihingi ng halaga. Hindi ka nag-a-adjust para ma-please sila. Naglalakad ka sa mundo na may daladalang dignity. At ang babae, nakakaramdam ng pressure, nakakaramdam ng attraction, nakakaramdam ng curiosity. Kasi ang lalaki na may standard, hindi nila basta makuha. 3. Bagong energy. Ito ang pinakadiin. Kapag nag-shift ang identity mo, nag-iiba ang energy mo. Kung dati energy mo, anxious, naghihintay, at umasa, nag-aalala, nagkantiwamis sa misdahin niyo, naghahanap, humahabol, natatakot mawalan. Ngayon energy mo, kalmado, grounded, detached, present, purposeful, masculine, unbothered, hindi nagmamadali, and hindi takot sa pagkawala, hindi dependent sa kahit sino. At ito ang hindi kayang labanan ng kahit sinong babae. A man who is not afraid to lose her because he has already found himself. Pero warning, huwag mong gawin ang identity shift para mapasabi siya ng nagbago ka ah. Huwag mong gawin para bumalik siya. Huwag mong gawin para ma-miss ka. Hindi ito trick. Hindi ito performance. Hindi ito marketing. Kapag ginawa mo to para sa kanya, balik ka lang sa lumang ikaw. Identity shift is not becoming better for her. It is becoming better with or without her. Dahil kung ego ang dahilan mo, magiging artificial ka, magiging pakul ka, magiging scripted ka, at wala nang mas malaking turn-off kesa lalaking nagpapanggap na malakas pero gasgas sa loob. Ang stoic man, hindi nagpapanggap, nabubuo. Kapag nagawa mo ang 3 hacks, ito ang nagiging resulta. Hindi ka na naghahanap ng validation, pero nagiging validated ka naturally. Hindi ka na naghahabol sa attention, pero nagiging attractive ka without effort. Hindi ka na attached, pero sila ang nagkakaroon ng emotional pull pabalik sa'yo. Hindi mo na iniisip kung mamimiss ka niya, pero ramdam niyang may malalim na pagkawala. Hindi mo na gustong bumalik siya, pero nararamdaman niyang hindi ka na niya mabasa. Ikaw yung nagbago. At sa psychology, ang taong nagbago ng hindi umaasa, yun ang nagiging unforgettable. Hindi ka lang nagiging lalaki na hindi nila makalimutan. Nagiging lalaki ka na may posture, may silence, may dignity, may direction, may discipline. At ang babaeng umalis, mapapaisip hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil hindi niya ma-explain kung bakit. Iba yung pakiramdam kapag wala siya. At yon kapatid, ay mas malakas pa sa no contact. Kung may tumama sa puso mo dito, kung may parte ng sarili mong parang nagising, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Ano ang identity na gusto mong buuin mula ngayon? Comment mo sa video mo ang salitang, babalik ako sa sarili ko. Para alam ko na hindi ka tumatakbo sa sakit, kundi hinaharap mo ito
para maging mas malalim na lalaki. Handa ka nang magbago. Handa ka nang bumalik sa sarili mong mundo. Tahimik, malalim, at mas malakas kaysa no contact. Salamat sa panunood.